So sa madaling sita, bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito ng flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Doon sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun ninakaw doon Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan nung si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yun, di ba? Pili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Tatakot sila sa mga Duterte, no? Kaya pa bago-bago Hey, style nyo bulok. Bendalo. Bakit? Tandaan ninyo, merong pending case si Remulla bago siya na-appoint as ombudsman, which is bawal na bawal yun. Tapos ang daming conflict of interest. Alam naman po natin ng pamilya Remulla. Kaya talagang, alam mo, kahit baliin nila, i-bend nila, ika nga, yung law, maloloko talaga sila. Si Boying, hindi mo naalis siya ng ombudsman. Fixed term yan. Si John Vic, siyempre pagkatapos ni Marcos, kakandidato uli yan. Pero ang kwento-kwento, ang plano niyang takbuhin ay judge. Hindi pala judge. Ang plano niyang takbuhin ay Senado. Yan ang kasi isa sa mga bata ni Marcos yan. So gusto niyang tumakbong senador. Sumisip-sip na ngayon kay BP Sara Duterte. Yung iba naman, talagang desperado nang siraan si BP Sara Duterte. Pero yung mga kakampi nananatiling palakas ng palakas. Kaya nga ho mga kababayan, lahat to gagawin talaga nito mga damunyo na ito para ho mawala sa picture. Ika nga, si BP Sara Duterte pagdating sa 2028 election. Ako? Gago! Kung maaalala ninyo, ginawa yung impeachment, di ba? Kung maaalala ninyo, ginawa yung PI. Lahat yan para maging presidente yung tambaluslus di ba? Pero wala. Hindi effective. Di ba? As in, walang nangyari, nga. Dahil nga naman, hindi yun ang hindi yun ang tamang paraan at wala sila dun sa katotohanan. Etong si BP Sara Duterte, tahimik lang, nagtatrabaho lang, di ba? Ginagawa lang niya yung talagang mandato niya. Tapos, patuloy na umaangat. Etong si BBM at saka yung mga bata niya. Ay na, negative nga yung isa Di ba? Talagang pabagsak ng pabagsak. Si BBM, presidente na yan, pabagsak pa rin ng pabagsak. Saka nakakita ng ganyan. Di ba? Mamaya may papakita pa po tayo. Talagang sinuplak ng tadhana na naman ito si BBM. Alam mo ito si BBM yung kasi itong mga tao na to, yung mga lulong, yung mga lulong na yan, lulong sa kapangyarihan. Ang akala kasi nila, kontrolado nila lahat ng bagay. Dahil marami silang pera, nasa kapangyarihan sila, babayad sila ng mga media, babayad sila ng mga squammy na vlogger yung mga squammy na vlogger niya na papatusin kahit 2,000, 10,000, basta lang makasira ng tao at kumita, papatusin. Mga squammy yun Di ba kita nyo naman yung ginagawa? Tapos at the same time, yung mga kaalyado sa politika, lalo na sa Kamara, ay talagang todo-todo panggigipit, paninira kay BP Sara Duterte. Kitang-kita nyo yung galawan na yun di ba? Lahat na aspekto ng gobyerno ginagamit para lang talaga masiraan ng kalaban. Pero alam nyo, dahil sa ganyan, siya yung nasisira. Siya yung, alam mo yon, yung halimbawa na nga lang yung ghost flood control. Remember, bago naman lumabas yung lintik na ghost flood control na yan, sino ba unang nagyabang? Di ba si Marcos? Sabi niya 5,500 na flood control. Palakpakan naman yung mga tarantado, di ba?
Yung mga congressman, mga gunggong no? Alam naman nilang ghost flood control, pero palakpakan pa rin sila. Tangina, inuuto nila si Marcos, no? Muntakin mo ganun nila ginagago yung presidente. Kasi deep inside them, alam nilang wala yung flood control na yun. Alam nilang ghost yun. Diba? Pero palakpak pa rin ng mga gago. Tanga-tanga ng presidente to. Ganun siguro nasa isip ng mga gago na yun, ano? Mantakin mo. Oh, tapos yung susunod na zona, mahiya naman kayo. Tangin na palakpak pa rin. Hindi niya talaga alam kung sino may kasalanan. Kaya gago di ba? Ang lupit ni Marcos nung time na yon. Ano nangyari kasi after the 5,500 announcement, kinabukasan, binaha, di ba? Sunod-sunod yung baha na nangyari sa Pilipinas. To the point, kahit yung mga dating hindi naman binabaha, ay binabaha na. At the same time, umambun lang, baha na. Ganong katindi, lumala. Ika nga, lumala. As in, siguro sa aking tansya, hindi lang 3 times worse than before. Di ba? Yung tindi ng baha. Grabe po. O, yun o ang nangyari. Nung sinabi naman niyang mahiya kayo, nagbuo siya ng ICI. Wala rin nangyari. Mukha rin tanga. Bakit? Mismong mga membro nagre-resign. mo? Alam mo yun, kahit anong power mo, kahit anong dami mong pera, tadhana na yung nagagalit sa'yo eh. Tayo na, huwag mong ginagago yung tao. Mantakin mo may utang sa mga membro. Yung sabihin, yung mga commissioner doon sa ICI, walang kapangyarihan, walang naniniwala. Kaya ngayon, medyo kumakabig sila, mga kababayan. Kumakabig sila. Pansinin niyo yung eksena, ha? Kumakabig sila. Gumagamit sila ng mga ibang diversion. Halimbawa na yan, ay itong ombudsman at saka DOJ. Ginagamit nila yan para kasuhan yung mga kalaban, mga prominenteng kalaban. Tatadta rin nila yan eh. Tatadta rin nila lahat ng kalaban kasuhan. Lahat ng big time. Ibig sabihin ng big time, kilala. Halimbawa nga dyan, sila Senator Bong Revilla, di ba? Si VP Sara Duterte. Kakasuhan nila ng kakasuhan yan para si Bato, diba? Para talaga mapokus yung ano ng tao doon. Plunder, tinan mo ngayon, plunder case ikakaso kay VP Sara Duterte. Aside from yung focus ng tao mapunta doon, ang talagang gusto nila mangyari, ma-disqualify siya. Remember, hawak ng ombudsman yan. Sino ba yung ombudsman? The ombudsman was appointed because of the principle of bend the law. Literally, bend the law. Bakit? Tandaan ninyo, merong pending case si Remulla bago siya na-appoint as ombudsman, which is bawal na bawal yun. Tapos ang daming conflict of interest. Alam naman po natin ang pamilya Remulla. Kaya talagang, alam mo, kahit baliin nila, i-bend nila, ika nga, yung law, maloloko talaga sila. Magkakaloko-loko sila. Bakit? Kasi if you can bend the law here on earth, you cannot in heaven. Tandaan niyo yan. Sabi nga, di ba, alam niyo yung sa ano, ito, malinaw ho ito. Ito yung life lesson. Hindi lamang po sa gobyerno, pati sa buhay natin. Naalala nyo yung the Lord's Prayer? Di ba meron nakalagay doon na Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin po nun? Malalim po yun. Hindi lang po yun ay isang panalangin na minemorize natin nung bata natin tas sinasabi natin pag natatakot tayo o whatsoever. Yun po ay sinasabing may prinsipyo ang lupa at ang langit. Kaya nga, Panginoon, ang gusto ko mangyari, yung iyong kaharian, yung iyong will, ang mangyari sa lupa, hindi lang dyan sa langit. Yun yung hinihingi mo pag nananalangin ka. Dapat pati yung kagustuhan mo dito sa lupa ay mangyari. Ano ibig sabihin? Simple. You can bend all the law in the land. You can do anything in the land. Siyempre, pag may pera ka, kaya mong lusutan yan. But you cannot bend the law of God. Ano yun? Pag ikaw nandihado ng kapwa, may balik sa'yo yan.
Pag ikaw gumawa ng kabutihan sa'yo, may balik din sa'yo. Kabutihan sa kapwa, may balik din sa'yo yan. Di ba? So ano man ang gawin mo sa kapwa mo ay babalik sa'yo. Yan ay isang katotohanan, no? Isang batas na hindi mo pwedeng baliin. Baliin nyo man ang lahat ng batas, ng requirement ng pagiging ombudsman, hindi nyo mababali yan. Ibig sabihin, manarantado ka, and maybe now, dahil you are in power, nananalo ka. But eventually, all secret will be revealed. Lahat po. Kaya nga ngayon, kita ninyo, yung sikretong ghost control project, lumalabas na. Di ba? Nakikita nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, ako mismo naka-experience niyan. Bakit kanyo? Nung tayo ay bumatikos kay Zaldico, naalala nyo? Yung, ano yan kaya niya ako dinimanda dahil dito Diniscuss ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, yung laptop scam na nangyari, laptop scandal na nangyari, at the same time yung flood control. Diniscuss niya in his privilege speech sa Senado. Tayo, nireaksyonan natin. Sinasabi natin na, hoy, Zaldico, panagutan mo to, sagutin mo yung sinasabi ni akusasyon ni Villanueva, sagutin mo ito, totoo ba ito? Alam mo ginawa nung mama? Kinasuhan ako, pinahirapan ako. Kasi ganun naman ang purpose nila Kahit walang kwenta yung kaso, pahihirapan ka lang nila. Di ba? Ganyan sila kagago Pahihirapan ka, so kinasuhan ako. Kinasuhan ako doon sa kanyang probinsya para magastos para sa akin, magastos para sa abogado ko, at mahirapan ako. Yan ang kanyang purpose. But lo and behold, because tayo'y nanindigan lang doon sa katotohanan. Now, kitang-kita nyo yung nangyayari sa kanya, mga kababayan. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Ngayon, tinanggalan na siya ng passport. Mamaya, ibabalita natin yan. Tinanggalan na siya passport at hinahunting na siya ngayon. Siya na ang nawawaran. Yung inisip niyang ako ay makulong at mawaran, siya ang nawaran. Kasi nga mga kababayan, ito hindi pagyayabang. Hindi ho ito pagmamalaki. Ang lagi ko lamang po sinasabi kasi, pag ikaw gumawa ka ng mali sa kapwa mo, nandihado ka ng kapwa mo, may balik sa iyan. Tandaan mo, may balik lagi sa iyan. Ganyan ang ginagawa ngayon kay VP Sara Duterte. Okay, go. I-push nyo yan ng i-push. Kung yan ang talagang paraan ninyo para lokohin ang taong bayan, bahala kayo. Dahil darating ang panahon, may bawi dyan ang Diyos kung hindi totoo yung mga inyong mga paratang. Kasi tandaan ninyo, don't forget this. Ganyan din naman ang ginawa nung kay Pangulong Duterte noong 2022. Siniraan siya ng siniraan. Sa babae, sa may bank account, lahat sinira sa kanya. Anong nangyari? Landslide, presidente umama. Na isang probinsyano lang, sabi nga niya, lagi niya sinasabi, isang probinsyano, isang taga Mindanao lang ako. First time nagkaroon ng presidenteng ganito. Totoo Bakit? Tao ang nakarealize. Kinakawawa itong maman to. Yan ang ginagawa nyo ngayon kay VP Sara Duterte. Huwag kasi kayo magpabulag kay Trillanes. Tanga yan mula noon pa. Mahina ang kukote niyan. Hindi wala akong biro. Mahina po ang kukote niyan. Kaya wag ho kayo nagpapaniwala ho dyan. Eto panoorin nyo. Siya ho may pakana nitong, may pakana. Siya ho na naman yung sinasabi niya may plunder Ito. Pasok. May magsasampa raw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanomalya umanong confidential funds ng bise at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag ngayong linggo ang mga nakaw-ubanong yaman ni VP Sara.
Ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ayan, ha? Kitang-kita nyo, ha? Bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Ito, yung taong laging galit sa mga Duterte dahil alam naman po natin na siya ay, sabi nga ni Pangulong Duterte, tinanggihan nung siya ay nag-a-apply bilang Vice President niya nung 2016 election. So sa madaling bitter na bitter to. At ang gustong palabasin nito ay yung siya yung nagre-reveal ng mga corruption. Pero never nagsalita ito nung flood control project. Wala ho ito. Naglaho siya. Doon sa issue ng flood control project, naglaho siya. Kung talagang concern siya sa bilyong-bilyong corruption, bakit hindi siya nagsalita doon? Doon, hindi lang bilyon, trilyon nga, sabi nung isang commissioner ng ICI. Trilyon nga yun, ninakaw doon eh. Dito, bilyon-bilyon, pero concern na concern siya. Ganyan no si Trillanes. At alam naman po natin, si Trillanes din, ang naglabas noong BPI account di umano ni Pangulong Duterte, na eventually, napatunayan ng abogado ni Pangulong Duterte na si Sal Panelo na peke yung mga account na yun, di ba? At ang akala niya, maniniwala ang tao kasi alam nyo ginawa niya, last minute niya. Last 2 minutes, actually, doon nataranta ang campaign team ni Pangulong Duterte kasi last 2 minutes, nagpakalat ng fake news si Trillanes. Ito talagang operator ng fake news eh. Nagpakalat po siya ng fake news. Sabi niya, ganito. Wala nang time para sumagot. Buti na lang, nakausap ni Sal Panelo ang BPI. Kasi yun yung BPI account eh. At last minute, nahabol na ilabas sa taong bayan na peke ang bank account na sinasabi ni Trillanes. At take note, ladies and gentlemen, hindi lumabas sa media yan. Buti na lang nandun ang SMNI noon at ang naglabas niyan, yung SMNI. At the same time, nasa social media, so kumalat sa social media. Ganong kalupit po yun. Munti ka nilang manipulahin lahat ng katotohanan and yet lumabas pa rin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito na namang style ni Trillanes. Ayaw niya pang sabihin na siya. Ang sinasabi niya yung keso mga church people daw ang magsasampa ng plunder. Bakit ba? Ano bang meron dito sa plunder? Kasi pag ito nahatulan na guilty ng Sandigang Bayan o yung korte na didinig sa kaso na to, ay maaari pong sabihin nila na hindi na pwedeng tumakbo si Vice President. Matatanggal siya sa posisyon at ewan ko kung matatanggal siya sa posisyon na kasi ang alam ko impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pero yung guilty na maaaring hindi na po siya makakatakbo bilang Vice President kung sakasakali. Pero alam niyo, hindi naman po atat na atat si VP Sara Duterte. May balita nga kami. Ayaw niya talagang tumakbo ng 2028. Sabi niya, tatapusin na lang niya talaga yung term niya, tas ayaw niya. Alam naman po natin si VP Sara Duterte, pagka nagsalita yan, hindi yan yung buladas eh. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pero alam mo, I think, destiny is destiny. Kasi di naman negosyante yan o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa So ayun po, yun po yung balita na kakasuhan si VP Sara Duterte. Nako, grabe, no? Ang lupit talaga. Alam nyo kung bakit nilabas yan ngayon? Hindi, alam nyo kung bakit nilabas yan. Kasi may bagong balita ngayong araw na ito na hindi lumabas sa ibang malalaking channel. Ito po, ha? Pakita ko sa inyo. Ito. Samantala,
tumaas sa higit 2 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong Oktubre 2025. Ito ay batay sa pinakabagong labor force. Grabe 1.9, 2. Naku, pataas ng pataas talaga Naku po. Hayop yan Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, na umabot sa 2.54 million ang bilang ng mga Bukas si Sante ka na animal ka, ba't mo nilabas? Sasabihin ng Malacanang. May tatawag sa'yo, hello? Bakit mo nilabas yan? Sino may nagsabi sa'yong ilabas mo yung statistic na yan? Lloyd na edad 15 taong gulang pataas. Mas mataas ito kumpara sa 1.96 million noong September 2025 at gayon din sa 1.97 million noong October 2024. Anya mula sa kabuang 51.16 milyong lumahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho, ang naturang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng 5% unemployment rate. Grabe, no? Grabe. Ang tindi nito. Ito ay mas mataas sa 3.8% na naitala noong September 2025. Nagpapatuloy ang pagsusuri ng PSA sa kalagayan ng employment situation sa bansa upang matukoy ang mga sektor na may pinakamalaking pagbaba sa trabaho at mga maaaring pagkunan ng recovery sa mga susunod na buwan. Alam nyo mga kababayan, ito po ay matindi. Matindi po ito dahil alam nyo, sabi nga nung iba, kasi meron akong isang empleyado. Walang biro ito. Nanakawan. Ayun, na-snatch ng kwintas. Tapos, meron pa ako isang kaibigan, ganun din. Nanakawan naman ng bag. Sabi nga nung isa kong kaibigang uniform personnel, sabi niya, dahil ito sa magpapasko, tapos marami rin talaga ngayong walang trabaho. Saan pa ba pupunta yung mga walang trabaho na yan, di ba? Saan pa ba pupunta yung walang trabaho na yan? Kasi, anong gagawin yan? Naalala ko nga, meron akong isang dati pa matagal na ito, naging empleyado. Sabi niya, galing sa masamang bisyo, tapos nagbago na. So, nung nagbago siya, sabi ko, hinire ko siya. Ang sagot niya, kasi easy money. Easy money daw yung ganong klaseng trabaho, yung pagtutulak. Ngayon pa naman, sir, sabi niya sa akin, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Dahil talagang wala ka talaga makukuha. Ang taas pa ng requirement. Napag-alaman ko sa mga fast food, kailangan daw college degree ka pa. PhD pa ata. Hindi, college degree lang. Graduate? Hindi, ito totoo lang Ako kasi, hindi, sa bagay, kasi sa dami nga naman ng walang trabahong college degree, mantakin mo, nag-aral ka ng malupit na philosophy major. Philo po kasi ako, kaya malupit yun. Hindi, biro lang. Philosophy major, di ba? Tapos o kaya naman nag-aral ka ng malupit na alam mo yun, mga anong tawag doon? Hotel and management. Tapos kababagsakan mo, magpupunas ka lang ng kubeta ng isang fast food. Hindi, kasi nga sa daming walang trabaho. Yun lang ang opening. 'Di ba? So papayag ka na, 'di ba? Tama mali. Wala ka naman choice. Anong gusto mo? Makipag-inuman sa bahay nyo? Ngumanga? O magtrabaho? Di ba? Ganun Ganun ang nangyayari. Kaya nga ngayon, sabi nga nung mga kakilala ko, kaya ngayon matindi ang krimen. Kung bakit kaliwat kanan ng krimen, hindi lang dahil sa magpapasko. Magpapasko na nga, wala pa silang pera. Di ba? Kaya nga may tama rin yung sinabi ng Malacanang. Okay na yung 500. Wala na nga kayong trabaho, gusto nyo pa ng pera? 500, pwede na yan.
Ganyan kawalang walang niya itong gobyerno natin, mga kababayan. Ganyan kawalang niya, di ba? Mantakin mo, wala talagang pera ang mga Pilipino ngayon. Kaya naman din kaliwat kanan ang pagtutulak ng droga, kaliwat kanan ang krimen, yung mga ngayon pa, isa pang kaliwat kanan, alam nyo kung ano ngayon? Networking. Gago! Yung mga scam na networking, di ba? Eh kasi nga, easy money. Ganun eh, easy money. Oh, ano pa marami ngayon? Pagtutulak ng katawan. Gago! Mga Christmas party na matitindi ang tip, di ba? Lupit Christmas party. Hindi man lang ako inimbitahan ni Senator. Pambihira. Sana man lang na-meet ko yung mga friendship doon. Ano? Sen, next time naman, invite mo naman ako sa Christmas party mo. Grabe ka, ha? Pero okay lang. Hindi, biro lang. Alam mo, matindi. Sabi ko nga ngayon kaya nga yung 250 na sinasabi, naku po, hindi ako naniniwala doon. Hindi, una, naniniwala akong mahilig talaga mag-imbita yun. Oo, mahilig talaga mag-imbita yun ng magagandang tanawin. Pero doon sa singil na 250, hindi ako naniniwala doon. Anong klaseng yun, no? Ginto, di ba? Nagpapataas lang ng presyo. Alam nyo kung bakit? Wala na kasing mga inchik. Gago! Yung mga Chinese pogo na customer niya, mga hindot na yan, wala na. Yung mga Koreano, nabawasan na rin. Oh, dati kasi tiba-tiba yung mga yan. Kaya ngayon, wala na. Kaya marami ng jobless ngayon. Kaya pumupunta na lang sa blowjobless nila ngayon. Totoo! Ang dami niyan, sobra. Diba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, ito sinasabi natin, ha? Itong ginagawa ng gobyerno na ito, talagang nakakapikon. Bakit? Mantakin mo, ang tindi ng problema ng bayan natin. Nagtataasan ang presyo. Tumataas ang bilang na walang trabaho. Kaya isipin nyo yan, ha? Tapos, ang focus pa ng gobyerno, si VP Sara Duterte. Saan ka nakakita? Hoy Marcos, makinig ka. Makinig ka sa akin. Ha? Hoy Marcos. Ha? Hoy, kung ako sa'yo, ha? Kesa na siraan mo ng kalaban mo para tumaas ang ratings mo, alam mo gawin mo? Magtrabaho ka na maayos. Padamihin mo trabaho ng mga Pilipino. Pababain mo ang presyo ng bilihin. Magkaroon ka ng positive na, alam mo yun, na result sa gobyerno. Tataas ang ratings mo. Pero yung akala mong paninira ninyo sa mga kalaban nyo sa politika, itataas kayo. Hindi mangyayari yun. Kahit ma-disqualify nyo pa si VP Sara Duterte, hindi pa rin mangyayari na iboboto kayo ng taong bayan. Wala nang naniniwala sa'yo. Siguro mga 1% na lang ang naniniwala sa'yo. Yan ang totoo. Mga 1% na lang ang naniniwala sa pamamahala mo. Yan ang totoo. Kahit sinong itanungin mo sa karsada masaya kayo ngayon? Kesa nung last administration? Ang sasagot nila, ayaw nila ngayon talaga. Gusto na nila ng pagbabago. Wala pang kakakalhating taon pa lang. Wala pang pang-4 na taon o pang-5 taon. Gusto ka na nilang isuka. Yan ang totoo. Tapos, eto pa matindi. Ha? Bobolahin mo pa yung mga tao. Bubudulin mo pa. Hindi, walang biro. Tingnan nyo kung gaano niya budulin yung mga tao. Nung birthday niya, ano ang kanyang Christmas birthday wish? Hey sir, maybe no po sir kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging Pangulo ko. Ano? Dumami ang ano? Yun na nga, maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino, na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan
lalong-lalo na yung mga mahihirap. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Yon. Gago! Tingnan mo kung paano mambudol itong presidente to. Mantakin mo. Di ba? Ganyan pa rin yung mga lengguwahe niya. Ito yung nakaraang video. Ito lang huling birthday niya. Sana nga, huli na yan eh. Hindi, I mean, huli na sa taon na ito. Next year na uli. Alam naman, taon-taon may 2 birthday. Di ba? Siyempre, laging yan ang wish ko sa mga magbe-birthday. Sana huling taon nyo na. Ngayon, yung pag-celebrate. Next year na uli. Okay? Next year na uli kayo mag-celebrate. Wag naman yung araw-araw kayo nisi-celebrate. Kasi may ganyan eh. Baka akala ninyo, may ganyan yung araw-araw na nagse-celebrate ng birthday. Punta kayo sa mga inuman. Mayat maya kanta ng Happy Birthday to kahit di naman birthday. Kaya sabi ko sana huling birthday mo na kasi baka pag birthday mo, syempre, mapainom kayo dyan o ano kayo dyan. Hindi natin alam. Next year na ulit celebration, ha, Mr. President? Alam mo, Marcos, itong pangbobolang kinagagalit sa'yo ng tao eh. You always take things lightly. Pag tinatanong ka, tumatawa ka pa na para bagang sana maayos ang mga kabuhayan ng Pilipino. Sa nawalang gutom sa pagtapos ng aking termino. Tangin na ginagago mo yung tao eh. Hindi mangyayari sa kasaysayan ng bawat bansa na walang gutom. Even the richest country in this entire world, may gutom at may gutom. Hindi pwedeng mawalan ng gutom. Kaya pambubudol mo yan eh. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo yung nakakaasar na parang, ano bang tama nito? Ba't siya nagsasalita ng mga ganyang klaseng lengguwahe? Ang dami na ng problema, ang taas na ng bilihin, yung unemployment rate tumataas din, yung mga walang trabaho. Tapos magsasalita pa na sana pagtapos ng aking wala nang gutom. Alam mo yung parang, Sir, sang lupalop kayo? Saan ba kayong alapaap na naglalakad ngayon? Hi ba kayo? Hindi kasi sa totoo lang, ang tanongin niyo sarili niyo. Yan ang isang bagay na katarantaduhan. Hindi pwedeng mangyari yan kahit anong bansa. So dapat man lang sana sinabi mo, ang wish ko ay kahit papaano medyo may angat-angat natin ng konti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Mga ganun ba? Hindi yung walang gutom. Anong walang gutom? Diba? Kalokohan talaga eh. Diba naalala ninyo kahapon may kinuwento ako sa inyo about yung kay Senator Bong Revilla. Diba binigyan ko kayo ng date? Diba 10? Ngayong araw na ito, ay kahapon kasi upload ko, ngayong panahon na binibideo ko ito is December 10. Pero upload ko ito December 11 eh. Itong December 11, ay December 10, nagsampa ng counter affidavit si Bong Revilla sa DOJ. Diba? Dahil yan ang ibinigay na deadline sa kanila. Pero ang totoo niyan, kasado na ang warrant ni Bong Revilla. Sino nagsabi? Walang iba kung hindi si Remulla. Alam naman natin, kahit na ombudsman yan, may mga bata pa rin yan sa DOJ. Kaya talagang matindi. At may balita pa ako. May isa pang ikakaso. Sunod-sunod ang kaso kay Bong Revilla para talagang yurakan. Kasi nga, tandaan ninyo, etong kay Bong Revilla, tandaan nyo, ilagay nyo sa isip nyo yan. Ito ay it's about Cavite. Cavite politics. Iisa-isahin ng lahat ng Revilla. Gustong mawala ng mga Remulla sa politika ang lahat ng Revilla sa Cavite. Para makaposisyon sila. Dahil ayaw sa kanila ng Cavitean nyo eh. Sa mga Remulla, ayaw. Sabi nga doon, meron pang ang kwento doon eh. Gumawa pa ng sariling distrito diyan sa Cavite para lang may bumoto sa kanila.
Dahil doon sa mga malalaking distrito dyan sa Cavite, walang may gusto sa mga Rimulya. Kung hindi nga tinulungan ng Revilla ang mga Rimulya sa Cavite, hindi mananalong gobernador yun, yung kapatid niyang si John Vic. Hindi mananalo yun kung hindi tinulungan ng mga Revilla. Alam nilang wala na ngayon sa gobyerno. Bad trip ang mga tao. Bad trip ang kasi ganito yan eh. Si Boying, hindi mo na alis siya ng ombudsman. Fixed term yan. Si John Vic, siyempre pagkatapos ni Marcos, kakandidato uli yan. Pero ang kwento-kwento, ang plano niyang takbuhin ay judge. Hindi pala judge. Ang plano niyang takbuhin ay Senado. Yan ang kasi isa sa mga bata ni Marcos yan. So gusto niyang tumakbong senador. So walang matitirang Rimulya sa Cavite. Yung anak nila na wala namang dating daw. Walang kakwenta-kwenta. Yung isang anak hindi yung nakulong na napalaya din. Hindi yon. Mantakin mo ganun tindi talaga ng Rimulya. Ang lupit. Tsaka nakakita ng ganun. DOJ secretary yung anak mo. Hayop! Ewan ko. Although, napalaya naman daw kasi hindi daw sapat yung ebidensya. Di wow. Gago! Etong si Revilla, ang dami ho kasi nakasunod. Dalawa sa anak, pinsan nga ba? Pinsan o kapatid. Nakalimutan ko na isa pang magaling na Revilla. May magaling na Revilla pa dyan, aside kay Senator Bong Revilla eh. May isang mayor na magaling dyan. Pangalanan nyo nga. Laging sinasabi sa akin ng mga taga-Cavite to. Ewan ko ba? Kasi ang Banateros, ilan ng Caviteño dyan eh. Di ba? As in, lagi sinasabi namin, may isang Revilla na magaling din. Hindi lang siya artista, hindi lang siya prominente pagdating sa entertainment, pero magaling din. Tapos yung dalawa pang anak ni Bong Revilla, nandyan din, congressman din. Tapos yung asawa pa. So talagang ang dami dyan. Pero ang balita ko, iisa-isahin yan. Tatargetin yan isa-isa. Para talaga madurog ang Revilla. Yan ang dahilan ng mga katarantaduhan na nangyayari dyan sa Cavite. Ito, panoorin nyo ito yung pag-submit ni Hindi pa rin po batid. Ay, sorry, hindi yan. Asya na yun. Ala, hindi ko pala nailagay. Sorry. Ito po yung hindi, basta. Kahit hindi na natin pala i-play yun. Basta ito po yung nag-submit na ng counter affidavit si Senator Bong Revilla sa DOJ. Yun ay patunay lamang po na meron na at totoo po yung aking kinikwento na binigyan lang sila ng 5 araw para magbigay ng kanilang counter affidavit na usually 10 to 15 days yun. Tapos 'di ba sinabi nga nung sa interview na makukulong si Senator Bong Revilla, yung in-interview ni Corina, si Rimulya, nadulas siya dun na makukulong si Revilla sa 15. Yan ang kanilang purpose. Tandaan ninyo kasi nagbitaw ang presidente na may makukulong, kailangan may makulong. Kasi tandaan ninyo hinihingi ng taong bayan ang ulo ni Romualdez. Yan ang gusto ng taong bayan, makulong si Romualdez. Hindi si Revilla, hindi si Bato, hindi si VP Sara Duterte. Pero lahat points towards them, not kay Romualdez. Ganon kaloko. Ngayon, dahil nangako ang gobyerno na may makukulong, kailangan talagang may makulong. Kaya ihahabol nila bago magpasko na makulong si Senator Bong Revilla. Ganong kalupit. Kaya nga alam nyo mga kababayan, magbantay ho tayo dito Magbantay po tayo dahil delicates po ito. Ito yung sinasabi nating pag hindi ho ito
mabantayan, aabusuhin po nila para lang mapagtakpan na makulong si Romualdez. Alam nyo mga kababayan, ang gusto namin makulong si Romualdez, hindi ho kung sino-sino dyan. Aanuhin namin si Revilla, alam naman natin politika lahat ng labanan dyan. Oh, di ba? At ito pa ngayon, hinahabol pa nila. Sino? Si Zaldico. Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si dating ano ba yan? Ba't Congressman... ganyan ka magsalita? Reporter ka nung Leste. Ikaw naman banat ba? Masyado ka naman. Ni Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty dun sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali... Ang gulo-gulo, no? Grabe magsalita to, no? At ganyan ka magsalita, para kang may tinira. Ba't ganyan? Ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero Gigi, doon sa text message kanina sa atin ng abogado nitong si Zaldico, sinasabi niya na wala pa siyang impormasyon tungkol dito sa tinukoy ng Pangulo na cancellation ng passport ng kanyang kliyente dahil yung pinakahuli daw niya na nalaan ay hinihingan siya ng pag-response doon sa motion for cancellation na isinampa laban kay Zaldico at 5 days nga daw yung ibinigay para sa kanya mag-reply. Gigi. At Maricel, sa ibang usapin, may balibalitang magkakarigodon ulit sa gabinete. Gaano katotoo ito? Alam mo, Gigi, dininay yan ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw totoo na may panibagong balasahan. Ang pinag-ugatan nito ay yung lumabas na bali-balita na mawawala na nga daw sa pwesto sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Pero ang paliwanag ni Jose Castro, kahapon lang, nandun daw sa meeting sa Malacanang itong dalawang kalihim at nag-present pa raw ng mga project sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita naman daw na satisfied si Pangulong Marcos sa ngayon sa performance ng kanyang mga gabinete. Gigi. At Maricel, isa sa mga priority bills na sinusulong ng Pangulo ay ang anti-dynasty bill. Bakit tila nagbagong pananaw ng Pangulo tungkol sa mga political dynasties?
Tama ka, Jiggy, mukha nga may pagbabago kasi kung babalikan natin yung panayam natin sa programang Sa Totoo Lang, noong taong 2022 kung saan presidential aspirant pa lamang si PBBM, tinanong natin kung ano ba yung tingin niya dito sa dynasty sa Pilipinas at sinabi niya na pwede namang solusyonan ito sa pamamagitan ng isang halalan. Balikan lang natin yung bahaging ito ng panayam natin sa STL. Budulero, no? Diba? Iba yung sinasabi noon, iba yung sinasabi ngayon. Ganyan talaga yan eh. Political dynasty, should it be declared as illegal? Well, first you have to define what a political dynasty is and why. Are you going to create, why are you going to, is there a good reason behind making it illegal? If there's a good reason and the people vote for that, then what will you do? Yun ang gusto ng tao. Why will you make them illegal? We have a very good anti-dynasty rule. It's called an election. Pero ngayon, Jiggy, iba na kasi yung senaryo. Ang paliwanag ni Jose Castro, nagkakaroon na kasi ng pagbabago sa ating political landscape. Clearly, may mga politiko raw na umaabuso na sa sistemang ito. Kaya gusto nang ipursige ng Pangulo yung pagpasa dito sa nasabing panukala. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilang mapang-abusong politiko. Kagaya nyo. Ayun, ang totoo. Gusto kong tumakbo senador to, no? Claire Castro, tumakbo ang senador. Oo, walang biro. Mananalo ka. Mananalo ka. Mananalo ka sa mga vlogger mo. Yung mga vlogger mo? May sarili kayong vlogger dyan? Sigurado iboboto ka. Mananalo ka sa kanila. Baka tapwang ka pa. Mantakin mo. Pagka nanalo ka, baka malaman na natin yung vote dyan sa loob ng PCO. Na ang taong bayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Tatakot sila sa mga Duterte, no? Kaya pa bago-bago eh. Hey, style nyo bulok. Gago! Hindi, style nyo bulok. Yan ang totoo. Style ninyo bulok. Akala ninyo maloloko nyo taong bayan. Hindi nyo maloloko taong bayan. Ako, sa totoo lang, matatalino na po ang taong bayan. Ha? Matatalino na po ang taong bayan. So, wag ho kayong bibitaw. At talaga nga namang, ito ay atin pong, ang tawag ito, bantayan. Kasi, itong nangyayari, talagang, lahat po ito, apaka-obvious. Ang taong bayan hinihingi ang ulo ni Romualdez at ulo ni Marcos na makulong. Hindi kung sino-sino. Siyempre, kasama si Saldico. Ako gusto ko makulong yun. Talagang gusto ko makulong yun. Gusto ko makulong yun. Kung pwede, ngayon na asap. Pero more than that, dapat si Romualdez at si Marcos makulong. Importante yun. Pag hindi makukulong yung dalawa, wala. Kalokohan lang yung mga ginagawa ninyo sinasabi nyo. Corruption o fight against corruption.